Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sunday, February 15. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at may posibilidad ba na ma-develop ang isang low-pressure system na mabubuo next week? Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, mapapansin natin na iba-iba ang kondisyon ng panahon sa bawat rehiyon dahil tatlong weather systems ang sabay-sabay na gumagalaw. Una, ang shear line na nakaapekto sa eastern sections ng northern at central Luzon at kadalasan ito ang nagdadala ng mas maraming ulan dahil sa pagtagpo ng magkaibang uri ng hangin. Pangalawa, ang amihan o northeast monsoon na nakaapekto sa natitirang bahagi ng northern Luzon, kaya mas malamig ang simoy at may mga pagkakataong umuulan ng mahina. At pangatlo, ang easterlies na nakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa o ang hangin galing Pacific na may dalang moisture na pwedeng mag-trigger ng mga isolated rain showers at thunderstorms. Una nating tingnan ang mga lugar na sakop ng shear line dahil dito mas mataas ang posibilidad ng moderate hanggang paminsan-minsan na heavy rains. Kabilang dito ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Rizal. Sa mga probinsyang ito, inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Ang scattered rains ay nangangahulugang hindi pare-pareho ang ulan sa lahat ng lugar at hindi rin ito tuloy-tuloy pero pwedeng lumakas ng biglaan sa ilang oras. Dahil dito, posible ang flash floods, lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga komunidad na madaling mapuno ang kanal at drainage. Ngayon naman lumipat tayo sa Western Visayas, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dito, maulap din ang kalangitan na may scattered rains at thunderstorms dahil sa easterlies. Kapag easterlies ang nangingibabaw, mas marami itong dalang moisture mula dagat, kaya mas madali ang pagbuo ng ulap na may kasamang pag-ulan at pagkidlat. Kadalasan, mas kapansin-pansin ito mula hapon hanggang gabi. At dahil moderate to at times heavy ang posibleng buhos ng ulan, posible rin ang flash floods at landslides, kaya kung kayo ay nasa lugar na may risk sa pagguho o nasa gilid ng bundok, mag-ingat at iwasan ang pananatili sa mga lugar na delikado kapag tuloy-tuloy ang pagulan. Para naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated light rains. Ito ay epekto ng amihan. Dito mas ramdam ang mas malamig na hangin, lalo na sa gabi at madaling araw, at ang ulan ay kadalasang mahina at panandalian. Kahit walang inaasahang malakas na epekto, mainam pa ring maghanda lalo na sa biyahe at mag-ingat sa mga madudulas na kalsada kapag umambon. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang mahalagang tandaan dito, kahit sinasabing isolated, may pagkakataon na pwedeng magkaroon ng mas malakas na thunderstorm sa ilang lugar. Kapag severe thunderstorm ang tumama, pwedeng magkaroon ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na barado ang drainage o nasa gilid ng slope, kaya kung makarinig ng malalakas na kulog at makakita ng kidlat, mas mabuting mag-ingat at umiwas sa mga open areas. At ngayon, pag-usapan natin ang Tropical Cyclone Threat Potential. Para sa Week 1, mula ngayong araw hanggang February 19, wala munang TC-like vortex o TCLV sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa model forecasts, may slim chance ng TCLV formation sa Philippine Maritime Domain kaya mababa ang likelihood ng tropical cyclone development sa Week 1. Ibig sabihin, sa loob ng linggong ito, mababa ang tsansa na magkaroon ng bagyo sa loob ng PAR. Pero patuloy pa rin nating binabantayan ang galaw ng mga disturbances sa karagatan dahil pwedeng magbago ang sitwasyon. Para naman sa Week 2, mula February 20 hanggang February 26, may forecast na posibleng mabuo ang TCLV-1 sa silangan ng Mindanao at mababa rin ang possibility na maging tropical cyclone ito. Sa madaling salita, may nakikitang posibleng pag-ikot or disturbance east of Mindanao, pero low possibility pa rin na lumakas at maging ganap na bagyo. Kung mabuo man ito, pwedeng madagdagan ang moisture at pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa eastern side, kaya para sa mga kababayan natin sa Mindanao, mas mabuting manatiling updated sa mga susunod na bulletin at maghanda kung sakaling magbago ang forecast. Manatiling nakatutok para sa pinakabagong update sa lagay ng panahon, maging alerto, maging handa at unahin ang kaligtasan sa lahat ng oras.